Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So another day, another reaction video tayo, no? Pero ngayon guys, hindi lang siya reaction video. It's actually a warning, no? Kasi guys, for several weeks, nakakatanggap ako ng email, ng message dito sa Canada, no? And nag-iisip nga ako kung paano ko mailalagay sa content. Kasi nga medyo sensitive din siya eh. Kasi usapang pera guys, no? So kahapon meron ulit ako natanggap na email, no, about that one, and then meron ako nakita na vlog ng isang vlogger dito sa Canada, and yun yung topic niya. Kaya sabi ko, it's actually a good content na hindi lang ako ang magse-share. So merong isa pang vlogger na nakakatanggap ng mga ganong offer na mag-share din sa inyo guys. And ito po yung regarding doon sa mga investment daw, no? Guys, ang daming nag-i-email sa akin na pasok mo yung pera mo sa akin tapos palalaguin natin, kikita ka ng malaki, no? So, gusto kong gawin tong warning dito sa Canada, yung mga nandito sa Canada or siguro yung kahit wala dito sa Canada guys, para mag-ingat kayo sa mga ganito. Hindi ko naman po sinasabi guys, no, na this is actually scam kasi wala naman akong proof, 'di ba? Pero para sa isang tao na alam kung paano kitain yung pera at kung gaano kahirap kitain yung pera, gusto ko lang kayong bigyan ng warning, ng advice bago talaga kayo mag-push sa ganyang investment. Panoorin natin guys. Shoutout pala no kay Chris Cusinero. So yan yung papakita ko sa inyo na video. Shoutout sa iyo sir and thank you for sharing this one, no. So panoorin natin guys. Berks natin na nag-message sa akin na kung gusto ko daw sumali sa mga invest. Yung iba nagpunta pa dito sa trabaho para kausapin ako. Yan, Pero hindi oo. ko talaga ako mahihikayat sa mga ganyang klase ng Totoo yan guys, nangungulit talaga, no. Meron pang nag-message sa akin na tinatanong kung saan daw ako nakatira, kung saan ako nagtatrabaho para daw hindi na ako mag-travel, sila daw mismo yung pupunta sa akin, no. ng mga kitaan ng pera. Kasi marami nagsasabi na mabilis ang pera, malaki ang kikitain mo. Yan, ganyan. Isip na ang pera, hindi nakukuha yan ng madalian. Saka pagka Agree. madali mo makuha ang pera, madali rin niya mawawala, mabilis niya maubos. At isa pa, talagang pagka ganyan na sinasabi sa'yo na malaking kitaan dito, maraming pera rito na mga ganito, mag-i-invest ka lang ng ganito, nagdadalawang isip ka agad ako kung totoo eh. 'Di ba parang it's too good to be true, 'di ba? So kapag meron kayong ganyang feeling, pakiramdaman niyo yung sarili niyo guys kasi totoo 'yan, no. Lalo na kung talagang pinaghirapan mo kung paano mo kitain yung pera, 'di ba? Parang ang hirap bitawan kahit na sobrang dami ng napakagandang pangako sa kasi alam mo kung paano kitain yung pera na 'yon. So parang may nagsasabi sa teka lang, parang may mali, no? Ayoko sana magsalita pero marami na kasi mga Pilipino dito sa Canada o dito sa Calgary na nagme-message sa akin para kuhanin ako para isama sa investment na yan. Yan. Unang-una, ilalagay lang doon yung pangalan ko doon sa grupo nila. Tapos sila na yung magpapalwal ng pera. Ganyan na ganyan. Ako. Saan ka naman nakakita ng ganong klase ng business o investment na wala kang puhunan pero kikita ka? Hindi ako nagsasalita sa kanila dahil ayoko na ma-offend sila na hindi ako naniniwala o baka sabihin kontrabida ako sa mga plano nila o sa mga trabaho nila na gusto nilang pasukan. Pero alam mo kaagad na may mali. May mali. Pero hindi ako nagsalita. May something Pero no? Ngayon, ang dami ko nang naririnig. Napakadami ko naririnig na ina-invest nila yung kanilang savings, yung iba ininvest nila pati yung equity ng kanilang bahay, yung iba pambakasyon sa Pilipinas, i-invest muna nila, kukuha nila next year para mas malaki yung kanilang ipon or yung pangbakasyon or yung pang ang tawag dito, retirement na pera na ininvest nila. Ngayon, marami sa kanila nagkukwento, umiiyak. Nako po. At yung iba,
sobrang depressed sa mga pangyayari. Dapat maging aral na to sa bawat Pilipino na kapag ganyan na madali ang kita ng pera, alam mo na kaagad na may mali. Correct. Smart tayo mga Pilipino pero palaging tayo nabibiktima dito sa ibang bansa. Sa umpisa pa lang, dapat alam. At ang masakit yan guys, sariling kapwa mo pa, kababayan mo pa yung mag-aalok sa'yo o yung talagang mangi-scam sa'yo ng mga ganyan. Ako, kaya guys, mag-iingat kayo. No? Again, hindi po natin nilalahat. No? Hindi ko po sinasabing lahat ng investment ganyan. Pero yun nga, kapag hindi mo naiintindihan talaga yung process kung paano ka kikita, mag-isip-isip ka na. Kasi guys, maglalabas ka ng pera dyan. Sabi nga niya, di ba, pinaghirapan, retirement plan. Tapos kung ano-ano pa na pinaghandaan mo yung pera na yun, tapos kukunin lang ng ganon, tapos may scam ka, di ba? Yun yan. Unang-una, saan ka naman makakakita na investment na sobrang laki ng kita na wala ka naman gagawin kundi manghikayat ng mga tao ipapasok mo Naku. para mag-invest din. Halatang halata na pyramid yung nangyayari. Dapat alam na natin yung mga ganyang salita dahil Luma na to, di ba? Parang yung naging uso to noon nung nung nagsisimula pa lang ako ng work, yung open-minded ka ba, no? Gusto mo ba na pag-usapan, tara, libre kitang kape, parang gano'n, di ba? Tapos yung mga pa yan guys yung mga sasabihin sa'yo, wala kang ilalabas na pera, no? Pumunta ka lang dun sa venue. Pero pagpunta mo dun sa venue, dun nasisimulan guys, hihikayatin ka na, di ba? Hanggang sa ma-corner ka na at wala ka ng choice or mabudol ka na talaga, maglalabas ka ngayon ng pera. marami na tayo na experience, marami na tayo natutunan sa mga nabiktima. Yan. Mas pa ni Jessica Soho at kung sino-sino pang TV host o TV program sa Pilipinas ng mga ganyang nabiktima, di ba? Nung isang araw nga, kumain kami ni Angelo sa isang restaurant, sa parking mismo Tinawagan kami ni Angelo, lumapit si Angelo. Tapos ang sabi nung lalaki na parang Middle Eastern ng dating. Sabi niya, kailangan daw niya ng pambili ng gaas, wala daw gaas yung kanyang sasakyan. Uy, nangyari sa akin to. Ibibigay kay Angelo. Oh. Sigurado yung mga peke na ginto yun. Sabi ni Angelo, no, thanks. Sa akin naman guys, walang inaalok. Talagang sabi lang niya, naubusan siya, no? So, kararating lang namin nun dito sa Canada. So, para sa akin, ang $20 is 20 pesos. Binigay ko guys $20, no? So, kasi nga, nakakaawa naman din kasi, no? Pero merong nagsabi nga sa akin na that is a scam, no? So, wala naman daw talagang nasirang sasakyan or something. Matagal nang ginagawa yan. So, mag-ingat kayo guys. Tapos umalis ka agad yung lalaki. Tapos meron din akong kaibigan na nakapark yung sasakyan niya sa parking. Papunta naman siya sa mall. Nilapitan siya, inalok siya ng ginto. Naku po. Na akala niya totoo kasi pag nakita mo parang totoo, kinagat-kagat pa nga daw niya Yun, pagkatapos ng ilang araw, nangitim na. Naku po. Yung bang napakadali na magtiwala pagdating Yes. sa mga ganyang bagay. Mag-iingat tayo guys. Gusto ng ibang Pilipino na madali ang kita rin talaga. Ginto. Ayan. O diba? Pero Siguro kasi guys, no, sa hirap ng buhay ngayon, lalo na rin dito sa Canada, 'di ba? Ang hirap makahanap ng trabaho, 'di ba? Gusto natin kumita ng malaki. Sino bang ayaw ng pera, guys? Sino bang ayaw kumita ng malaki? Kaya din siguro napakadaling mahikayat ng mga Pilipino or kahit na sinong tao na napagdadaanan talaga yung hirap ng kumita ng pera na sinasamantala naman ng karamihan, no? bakit sa akin mo ibibigay yung ginto na yan? Bakit hindi mo isanlayo sa sanlaan? Oo nga, no? Hindi mo ibenta sa mga nagbebenta ng jeep? Makes sense. Oo nga. Kapag ganun pa lang, naisip mo na kaagad. So, paano pa yung mga investment na yan? Balita ko, ang promotor ng mga investment na yan ibang lahi. Marami rin sila rito. Nakakalungkot lang na marami pa rin Pilipino ang nabibiktima. Sana maging Maging wise. tayo, Yes. mag-isip tayo sa mga ganyang bagay. Kayong masasaktan doon sa iba, pero kung may pera kayo, kung ininvest nyo yung pera nyo dyan sa mga investment na yan, mag-isip kayong mabuti, pag-aralan nyo mabuti. Yan. Hindi ko sinasabi peke yung ininvestan nyo, tawag nyo dyan, yung pinag-invest nyo ng pera nyo o ng mga ari-arian nyo. Meron naman kasing legit talaga Yun guys, so yun yung naging sharing ni Chris Cusinero, no, na sabi ko nga sa inyo, kinda na experience ko rin yan dito sa Canada. Kaya guys, mag-iingat talaga kayo kasi po hindi po biro kitain ng pera, no. Siguro para
para sa katulad namin. Ako po kasi 'no, talagang, nagpapasalamat talaga ako sa mga parents ko. Shoutout mama, papa, shoutout sa inyo 'no. Kasi sa murang edad guys, na-witness ko talaga kung papaano kahirap kitain ang pera 'no. Kami po ay merong business sa palengke 'no, na talagang tumulong po ako dun ever since nung ako ay elementary hanggang hanggang sa nagkaasawa ako guys 'no. Tumutulong pa rin ako, and ako nagpapasalamat ako dun kasi minulat ako ng mga magulang ko kung paano kitain yung pera 'no, na nadala ko hanggang sa paglaki ko. Kaya kapag merong mga ganitong lumalapit sa akin na mag-i-invest ka daw, ilalagay lang yung pangalan mo, ganito ganyan, kikita ka na ng malaki. There's no such things 'no. Unless na lang guys, tumama ka sa loto, yun siguro 'no. Sana talaga tumama tayo sa loto. Pero yung nga sabihin mo na talagang legitimate na business, na investment talaga, tapos wala kang gagawin, kikita ka lang ng sobrang laking pera, that is too good to be true guys. So, magdalawang isip ka na kaagad 'no. I-research mong maigi 'no. Alamin mo munang maigi yung ins and out and kung paano talaga kumikita yung business na yun or yung investment na yun. Tsaka ka mag-decide. Again, hindi po namin sinasabi na lahat yan ay scam, no? Kasi nga, meron naman talagang investment na talagang legitimate, no? Talagang kikita ka talaga ng pera. Pero, ang point lang dito guys is, bago mo ilabas yung pinaghirapan mo na pera, pag-isipan mong mabuti. Kasi guys, kapag binigay mo na sa kanila yan, no? Pinagkatiwalaan mo na sila, hindi mo na pwedeng makuha agad-agad yung investment or yung pera mo, 'di ba? And yun guys, nakaka-stress talaga yun, nakakalungkot talaga yun. So, bago mo bitawan yung pera, isipin mo munang mabuti, paano pag nawala 'to, 'di ba? So, ready ka bang pagdaanan yung mga stress or yung sama ng loob na pagdadaanan mo pag nawala lahat yun? Kung hindi ka ready, then 'wag kang mag-invest, no? At kung hindi mo alam kung ano yung ins and out nung pinapasok mo, 'wag kang mag-invest, no? Alamin mo muna, pumunta ka sa mga expert, magtanong ka. Ngayon pa guys na na yung, technology is readily available sa atin, pwede kang mag-research, ang dami mong puwedeng pagtanungan. At dito sa Canada na napakaraming mga expert dito, mga financial something 'no, na puwedeng tumulong sa inyo. Kasi nga yung ilalabas mong pera guys, pinaghirapan mo yan. So dapat sigurado ka 101% or 200% sigurado ka diyan sa papasukan mo. Okay? So yun lang po. Again, shoutout pala kay Chris Cusinero guys. Shoutout sa iyo and thank you for sharing this very substantial and knowledgeable information about your experience on this kind of investment. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys!